Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating channel. At ito, dumating na po ang hinihintay po natin na dalawang DC motor mga kaibigan. At ito po ay pang-convert po natin sa ating AC fan. Ito, may controller din po tayo mga kaibigan. At ibig sabihin ay kaya po nating i-control ang speed ng ating fan. Alright? So ito, ang i-convert po natin mga kabalita, isang Air Max. Tama ba? Alright. Ayan, tanggalin po natin syempre. Ang target po natin mga kaibigan ay maibalik ang kanyang dating ang kanyang screen na yan. Lahat, pati nung takip sa likod mga kabalita. Alright. So ibig sabihin, kailangan masunod po natin yung mga distansya ng kanyang dating stator mga kabalita. Ayan na. So ito po ay sira na rin po ang stator nito mga kaibigan, ay palitan na po natin ng DC at pwede po natin magamit doon sa ating mga 12 volts pwede po yung battery pack po natin na 12 volts na sa solar mga kabalita. Right, ayan Siyempre, putulin na po ang dapat putulin at yan ay hindi na natin gagamitin. Panibagong wire at yung shaft natin, yung shafting ay iba na rin po ang gagamitin natin dahil yung DC fan po natin ay meron na po yun, mga kabalita. At siyempre, habang tayo ay gumagawa mga kaibigan, shoutout po natin lahat ng mga OFW po natin na nasa iba't ibang dako ng bansa mga kabalita. Siyempre kay Ate Dema Hutuhut ayun, napakasugid. Bid fun po natin yan mga kaibigan. Nasa Kuwait po siya kung hindi po tayo nagkikamali. Alright, ayun So ang dapat gawin ay tanggalin ang bushing mga kaibigan, dahil yan ay makakaharang po doon sa ating DC motor. Alright, ito na po. At ang tansya po natin dito mga kabalita ay masyadong angat. Hindi natin makukuha ang space. So magbabawas po tayo dyan sa kanyang dating nilalagyan ng busing mga kaibigan. Alright, yan po ang tansya ko. Mamaya susukatin po natin. At naman ang bentahe ng pagpapalit o pag-convert natin ito mga kaibigan. Syempre, unang-una po ay yung makatipid po tayo. Dahil ang tanso po ngayon ay sobrang mahal na po mga kabalita. Kung tayo po ay bibili niyan ay maabot po ng 200 pataas mga kabalita. Samantalang ito ay umabot lamang po yan ng hindi po tayo nagkakabali ay may $100 lamang po ito ang ating DC fan. At ang pangalawa niyan ay magkakatipid po tayo sa ating konsumo sa kuryente mga kaibigan. Hindi ko lang po sabi sa inyo kung gaano ka baba ang matitipid po natin. Alright, update ko po kayo. Ayan tatanggalin po natin yan mga kaibigan. Pingasin lang po natin. Mamaya ay ipapakita ko rin po sa inyo, bonus na lang po siguro doon sa ating isang ginawa yung standard napakaganda. Tanggalin lamang po ang kanyang bushing lock. Talagang sakto na po doon. Maglalagay lang po tayo ng spacer Alright, ayan pagka pinilit po natin hindi kakasyang takip at hindi aabot doon sa unahang bahagi mga kabalita. Alright, babawasin po yan yun lang naman ang dapat trabahuin dito mga kabalita yun kailangan kaunti lang ang magiging diferensya kumpara doon sa nakalak nung siya ay may dating stator pa mga kabalita. Ayan ayan, ganyan po, pwede na yan. Maglalagay lamang po tayo ng tawag yan, spacer dyan sa screw, dyan sa tornilyo, upang pag hinigpitan po natin ay ma-stop siya. Bali stopper po siya mga kaibigan.
Ayan, bali ang nangyari ay pinasok lang po natin ang DC motor mga kaibigan, dahil ang reason ay magamit pa rin po natin ang kanyang mga takip at yung sa swing mga kabalita. Alright, ayan ang ganda. Kasi pagka hindi po natin ginamit ang dati niyang housing ay mahirap po. Lahat magdi-DIY po tayo, which is time consuming mga kaibigan Pero pagka ganyan ayan, napasok na po natin. At be sure na mga kaibigan na hindi po humigpit, dahil naiipit po kasi yan minsan doon sa ating pinaglagyan ng bushing mga kaibigan. So ang tendency mapipigil po ang pag-spin ng ating DC fan mga kaibigan. Ayan binaklas ko na po yung ibang bahagi, yung gilid, dahil talagang mataas po mga kabalita. Alright, at ito ang nangyari, halos pumantay doon sa kanyang housing mga kaibigan. Ang tinanggal po natin, medyo matalim kaya pinupukpok natin. So dito sa ating ginagawang ito ay mas low maintenance po to mga kaibigan kumpara po natin sa dati niyang status na AC fan. Pre yung bushing wala na po dati na siyang may bushing kung babaklasin po natin yan ay bumili na lang tayo ng bagong DC fan motor. Alright, okay, so ayan doon lang medyo mahirap dahil tinatansya po natin yung kanyang distansya mga kaibigan. At ito pa, tumatama yung terminals ng ating motor mga kaibigan dito sa bakal, which is hindi magiging maganda dahil mag-short ang ating DC fan mga kaibigan. Ayan konti pang trabaho. Siya, kung ikukumpara po natin doon sa standard na paglilipatan ng DC fan mga kaibigan, mas mabilis talaga yung doon sa standard so recommend ko po sa inyo yun mga kaibigan. Pagka may standard po tayo na hindi na po ginagamit o kaya naman yung galing dyan sa mga ngalakal, ay pwede po natin kuhanin mga kaibigan, at yun po ang gawin natin. Bali housing ng ating bagong DC fan mga kaibigan. Ayan medyo mahirap matrabaho. Naiipit kasi yung ating DC motor mga kaibigan. So kailangan ay hindi. Eto na, pwede na yan. I-wiring na po natin mga kabalita. At dito sa wire pa lang ay dalawa lang po kailangan Unlike doon sa dati nating fan may apat po tayong wire doon mga kaibigan. Number 1, number 2, number 3, at yung line mga kaibigan. Ayan napakadali lamang po ikabit mga kabalita kahit kaunti lang kahit may basic lang po tayo ay pwede po, dahil may indicator naman po doon sa kanyang speed controller. Hindi po tayo pwedeng magkamali doon mga kabalita. Then pag nagkamali po tayo, sigurado uusok po yan usok ang diode doon, dahil may diode po siya. Ang isa pa sa na-experience ko dito sa paglalagay ng DC fan na ito mga kaibigan ay mali ang marking po nila. Kung susundin po natin, dahil yung nilagyan po nila ng dot terminals ay negative po yun. Pag sinunod po natin ay pabaliktad po ang ikot. So pwede namang baliktarin yan mga kaibigan. Huwag muna nyong ilagay ang speed controller po natin para hindi masira Yan naman ay matetest nyo sa pamamagitan lamang ng isang power supply ng 12 volts mga kaibigan. Ayan na yun. So yun, nakakapag may mahigpit.
So, kailangan natin talaga ng spacer, ano, para ma-stop yung pag-screw po natin once na yan ay nakalak na, mga kaibigan. Ito na! Nalagay na natin at kapag ikot na po siya. Yan yung spacer po natin. Stopper na rin po para hindi siya mahigpitan. Basta hindi na gumagalaw ang buong DC fan motor ay okay na po ang ating unit, mga kabalita. Ayan na. Goods na to. Alright. Subukan na natin. Ito. Ganyan lang ang style, oh. Dati pa rin po na housing ang ginamit po natin, mga kaibigan, at yung connection sa controller, ayan po. Input ng 12 volts at out papunta doon sa ating DC fan, mga kaibigan. Napakadaling sundan, ano. Ayan. Halimbawa, ano, hindi nyo sigurado kung alin ang tamang pag-ikot. Pagka nakatalikod po sa atin ang fan ay siyempre mahirap po tayo i-identify, ano, kung alin doon. Lagyan nyo ng LC, mga kaibigan, and then ayan, supplyan po natin ng 12 volts. Basta wag munang idaan sa controller. Pagka dinaan po kasi tas baliktad, maaaring magka-problema po ang ating speed controller, ano, mga kaibigan. So pwede po diretso, ano, but hindi naman po masisira yan dahil ang required voltage dyan ay 12 to 35 volts, ano, mga kaibigan. Lagyan nyo kahit 19 volts, saglit lang, ano, para matrace ang tamang pag-iikot, mga kabalita. Yan na, umiikot na po ang ating DC fan. Ayun, ito po ay gagamitin namin doon sa aming mga solar, ano, bank. Instead na gumamit pa tayo ng inverter, ano, mga kaibigan, ay di hamag na mas makakatipid po tayo dito. Una-una doon sa pag consume, ano, ng enerhiya ng ating power bank ay mas matipid po to kumpara sa gagamit pa tayo ng inverter, ano, mga kaibigan. Ayan, ay babalik na po natin ang kanyang mga kaha o yung takip, mga kabalita. Okay na po, at test natin to. Yan. Hindi lamang po sa, ano, power bank ito pwede, ano, kapag may power supply po tayo na 12 volts ay pwede po natin gamitin dito, mga kaibigan, ano. Pwede, hindi lamang pwede. So yun na, inyo pong mapapansin na ang takip po natin ay balik pa rin po natin sa dati. At lahat ng parts, ano, ay andito para doon sa ating motor, ano, ay as is, ano, mga kabalita. Ayan. At ito na ang screen protector natin. Ganun lang kasimple. Pero add ko pa rin dito yung ating sa standard, ano, mga kabalita, upang kahit paano ay magkaroon po kayo ng idea na mas mabilis, ano, pagka standard. Kasi ang standard po kasi, mga kaibigan, nagkabulol-bulol na tayo. Yung standard po kasi, ang bushing lock po noon ay pag inalis mo, ang matitira doon ay wala pong base yun, ano, na tinatawag. So malinis at sakto doon ang ating DC fan, mga kabalita, no. Ayan na. Ito na ang takip. Pabilisin natin dahil napakadali naman ilagay yan, kahit sino pwede maglagay niyan. Alright. Ito na, mga kaibigan, ang ating DC fan. Walang binago, no, para sa motor. Ito ang controller. Ayun, oh, ang bilis. Wow! So kung actual po ninyong ma-experience, ng mga kaibigan, ay wala kang masasabi. Talagang mabilis pa rin po ang ating DC fan, ano, mga kabalita. Alright. Lakas. Kung ang basehan po ay ang tela o damit na hanginan ay mawawala. Ayan, ang lakas, mga kaibigan. Lakas ng hangin.
So yun po ano, sana po ay may matutunan po tayo sa ating vlog na ito mga kabalita. Pagkadali lamang mag-convert ano, at ang DC Motor po ay available po yan sa Shopee at Lazada ano mga kabalita. Doon po natin yan binili sa online ano. Gusto po ang ating unit, subukan natin ang swing. Right. Swing naman. Kasi since ito ay wall fan, kailangan naka-swing. Ayun. Goods na rin. Ayan. So, kahit paano ay nagawan pa rin natin ang paraan na dapat sana i-jump na na isang fan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pagtutok at huwag po natin kalimutan na i-like ang ating video mga kabalita.